narinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Ito raw ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang maagang pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura para sa 2028 presidential election. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, narinig mismo ng Pangulo ang pahayag ni VP Sara kabilang ang paghingi nito ng tawad sa publiko dahil umano sa pagtulong nitong mahalal ang Pangulo noong 2022. Giit ng Malacanang, hindi dapat solohin ng Vice Presidente ang kredito sa pagkapanalo ni Pangulong Marcos. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Binatikos naman ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na umalis siya sa gabinete ng Pangulo dahil hindi niya kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na anyay may katiwalian. Gayon din ang paghingi ng tawad ng Vice Presidente dahil daw sa patuloy na pagkakalugmok ng bansa sa baha at korupsyon. Ani Castro, mas marami raw dapat ihingi ng sorry ang Vice Presidente. Ipinakita pa ni Castro ang mga ulat ng pagbaha noong panahon ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na ang taumbayan pa rin ang maghuhusga sa mga kandidato kasabay ang paalala sa mga ito. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Sa ngayon, sinabi rin ng Malacanang na wala pang pag-uusap tungkol sa pagbuo ng panibagong alyansa para sa 2028 presidential election. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.